Yan, dito natin ito nilagay sa may terrace, no? Pero tutubig natin. Ayan, dumating na rin yung ating hinihintay para tayo makagawa ng ating gustong gawin ngayong araw dahil mahilig tayong magtanim. Kaya kahit wala ditong lupa, dahil dito puro semento, walang lupa, kailangan nating bumili ng ating gagamitin. Hindi kaya sa probinsya, talaga namang magduduka lang tayo, kukuha lang tayo ng lupa, lagyan natin ng mga ipa, saka pataba, yung mga dumi ng hayop, pwede na. Ngayon dito, dahil wala nga, so bumili naman tayo ng gagamitin natin dito. So ito, bumili tayo ng cockpit. Ayan, cockpit. Para hindi tumigil sa lupa at buhagag siya. Saka napakaganda ito sa ugat ng ating mga tanim, lalo kung mga pitsay, lettuce, kangkong, napakaganda nito. At syempre, para mataba yung ating gagamitin na lupa, bumili naman tayo ng vermicast. Ito yung magsisilbi nating pataba sa ating mga tanim. At syempre, meron din tayo dito na loam soil. So tatlo yung gagamitin natin, ating paghalo-haluin, mix natin para sa ganon makompleto yung sustansya na makukuha ng ating itatanim sa ating pet bottle, no? Meron tayong mga plastic dito na mga mineral water na ginamit ko. Halos 1 month na akong uminom ng ganito. Yan. Kasi nung nakaraan medyo madalang at naitatapon ko siya. Ngayon naman dire-diretso akong uminom ng ganito. Kaya napakarami ko na ipon ito. Ito ganito klase ng plastic bottle. So ito ay 10 liters na. 10 liters na yung dami. 10 liters na. Yan. So ito yung gagamitin natin at papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ito gagawin para makapagbahagi naman ako sa inyo kahit nandito lang tayo sa bahay at may magawa tayo para hindi sayang oras. Gagawin na natin. So yan, umpisa na natin. Tanggalin natin yung robot, yung plastic na. So yan, ganyan na. Tapos hahatiin natin ito para ano ito, magkaroon ng tubig sa ilalim. Self watering system gagawin natin para hindi na tayo lagi nagdidilig. So kailangan hati lang siya. So ingat lang tayo sa pagbubutas. Ito, ayan, gamitin natin ng gunting para hindi tayo masugatan. Saka tuwid yung ating pagputol. Kailangan itong gawin para sa ganon ay hindi nabibili ng mga gulay. Kailangan ko ng mga gulay kasi yun ang ating araw-araw na kinakain para medyo makatipid tayo dahil wala naman tayong trabaho. Ito ang gagawin natin. So ito na yung ginawa natin, no? Butasan lang natin dito ng konti. Dito, lagyan natin butas saka dito. Pero kahit wala na dito, importante dito kasi yung ugat pupunta siya dito. Kailangan natin magbutas para hindi na tayo maglagay ng tela kasi pagka maglalagay pa tayo ng tela, hassle pa dito na lang. Butasan na lang natin. Butasan natin dito. Butasan natin ng 5 para dito dadaan yung tubig kapag nilagay natin dito. So ganyan lang. Self watering system siya. Hindi ko na ito tinanggal kasi pagka maglilinis ako at nalinisan ko siya, ipansabit pa akong ganyan. Pilit ko rin isang sabit, no? Kaya hindi ko na ito tinatanggal itong tangkay. So yan, lalagyan na lang natin ito ng lupa. Yung pinakita ko sa inyo kanina, i-mix lang natin yon para may lagyan natin dito. So kulang na kulang pa to. So ito 1 kilo. Ito 1 kilo din. Tapos ito 1 kilo din. So para mag-balance siya, ito lang natin. Titig 1 kilo lang. Bali 3 kilo siya. Kaya ito medyo maraming tingnan kasi buhagag. Dahil hindi kagaya ito mabigat, no? Dahil lupa. Kami mga patabain na madami ng hayop. Medyo makulimlim kaya hindi na tayo lalabas. Maabutin pa tayo ng ulan sa labas. Babagin akong bubasa ng ulan. Lagyan lang natin ito. Mix na lang natin dito. Lagyan natin sa langgana. Ito yung kukupit natin. Kasi hilig ko talaga magtanim. Kaya kahit nandito ko talagang gumagawa ako ng paraan para makapagtanim. At saka hindi na rin tayo bibili ng mga ating kakainin. Makasiguro pa tayo na yung ating kinakain ay walang
pesticides. Kasi pag minsan, baka makabili tayo ng yung mababang spray, ng mga bunga ng mga inaani, tapos hindi natin nahugasan ng maayos, ay maaaring makasama sa ating kalusugan, no? Dito makasiguro tayo. So ito naman ito yung unang nilagay ko ay yung kukupit. Susunod ko naman itong loam soil. Yan. So itong loam soil, kaya bumili ako nito. Meron itong yung di para sinunog. Sa aming mga rin yan, yung lupa niya hindi malagkit, no. Napakaganda nito. Kasi pag makakaiwas sa punggos yung mga tanim natin, yung mga ugat niya, para hindi magkaroon ng parang puti sa ugat. Kasi kailangan natin yan para lumaki malusog yung ating tanim. Kahit na nasa probinsya ako, tatanim ako kahit malapad yung tinataniman namin doon. Nagtatanim din ako ng mga kamatis, talong sa plastic bottle. Kaya sa mga vlog ko sa YouTube ay meron ako mga tutorial noon about sa pagtatanim sa mga plastic bottle. So ngayon, ibabalik ko ulit dito kasi dito ako sa Manila. Ilalagay ito sa balcony, sa terrace namin sa taas. Kapag nakapagtanim tayo kahit wala tayong sariling lupa dito na sa mga plastic bottle lang yan, i-mix natin. Mix natin. Ito magandang combination ng pagtatanim natin. At mix natin lang ng maayos. Mix na mix siya para balance yung lupa, yung pataba at saka yung coco peat, no? Napakaganda nito, hindi na dikit yung lupa, mananatili siyang buhaghag kahit na matagal. Kasi minsan kapag nadidelay at walang pampayabo ng lupa para umalsa, natigas yung lupa at naapektuhan yung ugat ng ating mga tanim, lalo kung nasa mga plastic bottle, sa mga timba. Okay lang kung nasa mga sako, yung sako kasi nagagalaw, kaya hindi siya natigas may. Pagka dito sa plastic kasi tumitigas yan pag nainitan at nadidiligan. Kaya napakainam na ganito lang ang gawin natin para makaiwas tayo sa ng ugat, yung pagtubo ng malulusog na ugat ng ating mga tanim. Kompleto na yan, di pataba na. Tapos bibili lang tayo ng ng pataba na organic ulit para ilagay natin. Ayan. Okay na siguro, yung dami na yan, Tapos ilalagay na natin yung seed ng kangkong. Ito na ibili natin na sa online na upland kangkong. Ayan, ito yung bili natin. Ito. So nasa 200 seeds daw ito, pero hindi natin ito kaya itanim lahat dahil kulang yung ating lupa, saka yung mga vermicast at loam soil nga, coco peat kulang. So malalagay lang natin siguro mga 2. So maglalagay ako dito ng 5 piraso. So yung mga 1/2 inch lang ilagay natin dito, yan, 1/2 inch lang. Gagalan natin, tutusok lang ganun. Ganyan. Tapos sa tag sa gilid, yan. Dahil malaki naman ito, ilagay natin ng 5. Yan, low. 4, 5. Kaya pala yung 6. So ganyan po. Ayan. Yung mga butas. Yung butas na ganyan. Tapos tatakpan lang natin yan. Tatakpan natin. Ganyan lang po. Tapos piligan na natin. Piligan natin para lalo pag dito sa Manila kasi may chlorine, ang ating itutubig dito, yung ating pandilig, tsaka yung palagay dito sa ilalim ay kailangan na natin yung hindi direktang galing sa nawasa. Kaya napasingaw na natin, lagyan natin sa drum na natin, pinasingawan na, kasi pagka may chlorine, aapekto sa ating tanim. So yan, tutubigan lang natin na hanggang dito, yung abot ng takip hanggang dito lang sa banda, para umangat dito yung tubig sa taas. Kasi hindi ko na siya nilagyan ng tela. At ito, hindi rin ito basta mapapasok ng lamok sa loob dahil fix yan dito. Kaya napakaganda ng ganitong pagtatanim. Nakakayusin tayo sa dengue kasi yan, hindi ito mapapagbahay ng lamok.
hindi siya makabasa makakapasok. Kasi fix na fix po yan dito. So yun po, update ko na lang kayo kapag ito ay tumutubo na. May ilang araw lang to. Mga 5 days siguro, 1 week, makikita natin na tumataas na yan. So yun, maraming po salamat. Tama po ay makapagbigay naman ako ng idea at inspiration sa inyo. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon, diba ba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!